Putik! May libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumikmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Pangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Pangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plano ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon. Amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon. Amoy nakaka-joyful. Hola a todos! Saludos de Madrid, España. Ako nga pala si Hilal Baracin, 45 years old, isang negosyante at ito ang aking kwentong MX3. Iba yung trabaho namin as overseas Filipino workers dito sa Europa. Doon pumapasok yung benefits ng paggamit ng MX3. Ang MX3 capsule na to ay gawang Pilipino, nakaka-proud. Mabibili niyo to dito sa Madrid. Arriba MX3! Dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon. Amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original.
Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fapcon! Galalala Fapcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Honestly, sakit. Sakit talaga kasi, we had the twice to beat and we unfortunately lost in the quarters. So, medyo we have like a chip on our shoulder. Okay, what are you surprised most about PBA? At how much love the fans have for this league. It's different, the day I found out that I'm going to have a baby, my mindset changed from me to them. Like my wife and my child. For me, I just want to be a star in my role, whether it's learning how to set a screen or being an anchor on defense against the bigger guys in the league. I just want to be a star in my role in whatever role the coaches give me. Hey guys, I'm Brad Ramirez from the NLEX Road Warriors. Watch my exclusive interview on Matchpoint. Mabuhay at Filipino. That is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan. Pilipinas ang oras, alas 4:11 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Thank God it's Friday, Luzon, Visayas, Mindanao. At syempre makakasama niyo po sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Petro Corpuz. At aalalay sa atin, sasamahan din po tayo ng walang iba kundi si Lakay. Niyo pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Sa ngalan nila kay Mayor Deo Macalma. Para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino at hindi na tayo magpapatumpik pa. Ngayong kahapon hanggang nung mga nakaraang araw, makulimlim. Ngayon talaga namang nag-aapoy na naman ng langit. Ngayon ay maaraw. Sa sobrang init. Sumasagitsit.
At talaga naman parang sumasabay sa mga issue ng ating sambayanan. Nag-aalab din tulad ng damdamin. Ngayon ay atres sa buwan ng Hulyo at narito na ang headlines ng ating mga balita. VP Sara Duterte pinahaharap ng Senate Impeachment Court sa paglilitis sa Lunes. Samantala, defense team ni VP Sara Duterte abay kumpiyansa raw pong magiging patas ang mga Senator Judge impeachment trial. Pulisya sa Metro Manila balik full alert status. Sa Lunes, 6,000 pulis ikakalat sa paligid ng Senado. Senador Dante Marcoleta, 3 iba pa kinasuhan po ng plunder na iraffle na sa Sandigan Bayan. Anti-drug war policy ng pamahalaan pinadedeklarang iligal at labag sa saligang batas. Relasyon ng Pilipinas at Canada umangat sa antas bilang strategic partnership ayon kay Pangulong BBM. Upper middle income status ng Pilipinas waibek sa kalagayan ng manggagawang Pilipino. Presyo ng diesel at kerosene nakaambang tumaas ng hanggang 3 pesos sa bawat litro. Gasolina posibleng may dagdag bawas. Samantala, nag-viral na kaskaserong jeepney driver. Ito yung patok eh. Oh, Patok ang tawag dito. biyaheng, Rizal Marikina. Na-experience kong makasakay sa ako patok. Oo, kapag hindi nakasya yung mga pasahero, bibiglang preno nila para magkasya ang dalawa pa. Ayan, nag-viral na kaskaserong jeepney driver na nahulugan. Ito, nakakatakot ng pasahero. Sinuspinde ng 30 araw. Buti nahagilap agad tong tsuper na ito. Super Typhoon posibleng pumasok po sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa susunod na linggo ayon po sa Pag-asa. Yan po ang ating mga headlines. Narito na ang detalye ng ating mga balita. RH Break Time! Pinadadalo ng Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte para sa pag-uumpisa ng paglilitis sa araw ng Lunes. Ang hakbang ay alinsunod sa Rule No. 7 ng Rules of Procedure ng Impeachment Trials at batay sa writ of summons na unang ipinadala sa Vice Presidente noong Mayo 19. Ayon sa abiso, inuutusan si Duterte na sumipot sa opening ng impeachment trial o di kaya ay sa pamamagitan ng kanyang abogado. Itinakda ang pag-uumpisa ng paglilitis sa Hulyo 6, ganap na 2:00 ng hapon tuwing Lunes hanggang Miyerkules. Pagkatapos ng State of the Nation ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Hulyo 27, ia-adjust ang impeachment proceedings sa tuwing Martes hanggang Huwebes, ganap na 2:00 din ng hapon. Si Vice President Sara ay nahaharap sa reklamong paglabag sa saligang batas, pagtataksil sa tiwala ng publiko, graft and corruption, bribery at iba pang uri ng impeachable offense. Samantala at kumpiyansa naman ng kampo ni Vice President Sara Duterte na magiging patas ng mga senator judges para sa nalalapit na impeachment trial. Ayon po kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, hindi nila itinatanggi na titingnan din nila ang numero. Subalit, umaasa pa rin niya sila ng mga uupong hukom ay titingin pa rin sa kung ano ang mga nakalatag na ebidensya at hindi magdedesisyon batay sa kanilang political affiliation. Kasado na ang pagbubukas ng impeachment trial sa Lunes, July 6. Subalit sa ngayon, tumanggi munang sumagot si Poa kung harap nga ba si VP Sara Duterte. Ang pananaw naman po ng depensa dyan ay talagang dapat bigyan natin pauna ng benefit of the doubt, no? Lahat ng magiging senator judges natin, anuman ang kulay ng kanilang politika. So sa atin naman po, we believe that they will basically decide based on evidence. So sa atin, siguro bigyan muna natin ng benefit of the doubt. Kung meron mga kinikilingan, makikita naman po ng publiko yan, no? Makita naman ng taong bayan yan. Pero sa tingin ko naman, no, ang senator judges naman natin bilang mga senador, sabi nga nila, they are 24 separate, independent states, hindi ba? So, sa tingin ko, umaasa naman po tayo na magiging patas ang paglilitis.
Kaugnay ng balitang yan, balik full alert status sa Lunes ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos na ibaba sa heightened alert ang hanay matapos ang 3 araw na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Deklarado ng pulisya na generally peaceful ang INC rally sa kabila ng tensyon unang araw ng pagtitipon sa EDSA People Power Monument. Wala namang naitalang major untoward incident nang ilipat ang kilos protesta sa Liwasang Bonifacio sa Maynila kahapon. Samantala naman, nakanda na po ang Comprehensive Security Plan ng Philippine National Police para sa pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara Duterte sa Senado sa Lunes. Ang acting PNP spokesperson, Police Colonel Allen Reyco, abot na po sa 6,000 pulis ang nakatagdang i-deploy sa paligid po ng Senado para sa seguridad ng lugar at mga dadalo sa pagdinig. Bukod dito, wala pa manong natatanggap ang PNP na special request para naman sa deployment ng mga pulis sa loob mismo ng Senado. Initially, the Philippine National Police will be deploying around 6,000 personnel around the Senate. And we have not yet received, to anticipate your next question, we have not yet received any special request to deploy personnel inside the Senate premises. Sa ibang balita, dapat may latag ang gobyerno na Unified Emergency Medical Services Systems o EMMS na magagamit para mabilis na makatugon sa panahon ng emergency. Ito ang nakapaloob sa House Bill 9474 ni Representative Brian Yamsuan ng 2nd District ng Parañaque. Sa bill, ma-institutionalize ng EMSS sa pamamagitan ng paglalatag ng malinaw na national standards para sa emergency protocols and operations at patuloy na pagsasanay sa mga medical first responders. Ayon kay Yamsuan, bawat buhay ay mahalaga at sa anumang krisis dapat pantay-pantay ang paghahatid ng emergency services sa mga nangangailangan, anuman ang estado sa buhay. Ang EMSS ay isa sa ilalim sa DILG at bubuo ng national standards and protocols sa emergency medical response na susundin ng lahat ng emergency personnel. Samantala naman, kinaso na raw po ng Office of the Ombudsman ng Flanders sa Sandigan Bayan si Senador Rodante Marcoleta. Kaugnay po ito ng 75 milyong pisong campaign contributions na manoy hindi niya dineklara sa kanyang SOSE o yung pong Statement of Contributions and Expenditures noong pong nakalipas na eleksyon. Kasabay din pong kinasuhan ng plunder, indirect bribery at paglabag sa batas na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo ang mga manoy campaign donors na sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Viray. Natanggap umano ni Marcoleta ang donasyon ng siya ay kinatawan pa ng Social Amelioration and Genuine Intervention on Poverty o SAGIP Party List. Una pong nagpalabas naman ng Sandigan Bayan ng precautionary hold departure order laban kina Marcoleta sa 3 kapwa-akusado habang isinasagawa ang paunang investigasyon. Kaugnay ng balitang yan na i-raffle na sa Sandigan Bayan ang kasong plunder at iba pang kaugnay ng kaso laban kay Senator Rodante Marcoleta. Kaugnay ito ng umanay pagtanggap at hindi pagdeklara ni Marcoleta ng 75 million pesos na campaign donations noong halalan 2025. Napunta sa 3rd Division ang main plunder case na non-bailable, habang napunta naman sa 4th Division ang kaso ni dating Congressman Mike Defensor, sa 6th Division ang kay Joseph Espiritu at sa 1st Division ang kay Aristotel Viray. Ipinagbabawal sa Presidential Decree No. 46 ang pagtanggap ng regalo ng may mga opisyal at kawani ng pamahalaan at pagbibigay ng mga pribadong individual sa anumang okasyon kabilang ang Pasko. Iginit naman ng Ombudsman na may matibay na ebidensya sa likod ng iniharap na plunder case laban kay Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at 2 iba pa sa Sandigan Bayan. Ayon po sa Ombudsman, ang kaso may kinalaman nga po sa inamin na pagtanggap daw po ni Marcoleta ng 75 million pesos na cash donations na hindi nakadeclare sa kanyang SALN at sa kanyang campaign finance reports.
Binigyan din ng anti-graft body na hindi makatwira ng rason na utang na loob para sa pagtanggap at hindi deklarado naman ni Marcoleta ang naturang donasyon sa kanya. Ang naturang kaso ay mariresolba sa korte kung saan itinuturing na inosente si Marcoleta hanggat hindi napatutunayan ang kanyang kasalanan. Sa iba pang balita, opisyal ng inanunsyo ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Prime Minister Mark Carney ang pag-angat ng relasyon ng Pilipinas at Canada sa isang strategic partnership. Kasunod ito na matagumpay na bilateral meeting na idinaos ng dalawang pinuno sa Vancouver, Canada. Ayon kay Pangulong Marcos, inatasan na nila ang mga foreign minister ng dalawang bansa na bumuo ng isang plan of action para sa mga napagkasundoang kooperasyon. Sa panig naman ni Prime Minister Carney, binigyang diin nito na magiging malaking bahagi ang pagpapalakas ng kalakalan o trade sa mas malalim na relasyon ng Pilipinas at Canada. Layo ng pinalawak na ugnayang ito na paigtingin ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa harap ng mga nagbabagong hamon at sitwasyon sa pandaigdigang komunidad. Narito ang bahagi ng pahayag ng Pangulo. We welcome the signing of the Status of Visiting Forces Agreement in November 2025 in Manila, the signing of the Mutual Logistics Support Arrangement, and the Statement of Intent on Strengthening Defense Cooperation between the Philippines and Canada just 2 weeks ago in Ottawa. A strategic partnership is defined not just by deep and close relations, but also by the reliability of that partnership. Nasa Canada pa rin si Pangulong Marcos hanggang Hulyo 4 para sa kanyang 4-day official visit. Aba, ano din siya ng July 4 doon? 4th of July. So 4th of July, di ba? Oo, holiday sa US. Yes, diba? sa Amerika. The 4th of July. The 4th of July. Di ba dati inaano rin natin Actually, yan? sa atin meron din natin. Celebrate din natin yan before. Ang alam ko dati, Philippine-American Friendship Day. Oo, pero ngayon hindi na, no? Hindi na siya red sa calendar. Awana. Awana. Blow dya kalendaryaw. Awana. Regular day. Pero hindi pa rin daw ramdam. Hindi pa rin ramdam ng mga magagawang Pilipino na upper middle income economy na ang Pilipinas dahil sa kapos pa rin ang sweldo ni Juan de la Cruz. Ayon po ito kay Akbayan Party List Congressman Percy Sendanya na iginiit ang kahalagaan ng pagsuporta ng Marcos Jr. administration sa isinusulong na legislated wage hike sa Kamara para sa pantay-pantay. Walang labis, walang kulang, pantay-pantay na aumento sa sweldo sa buong bansa. Dapat na niya i-certify as urgent bill ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nationwide 200 pesos na minimum wage hike kung saan isasasenda niya sa main author ng House Bill number 766. Dagdag pa ni Sendanya, dapat na kunin na pagkakataon ng gobyerno ang reclassification ng World Bank para maramdaman ng mga manggagawa ang pag-unlad umano ng ekonomiya ng Pilipinas at huwag niyang gamiting excuse ang 85 pesos wage hike sa National Capital Region para isang tabi naman ng panukalang legislated minimum wage hike dahil lubhang kapos pa ito. Kapos. Kapos palad pa rin. At ito na, dadagdagan pa natin ang pagkakapos ng ating mga kababayan. Ano ba naman yan? Dahil nakaamba po ang taas presyo sa diesel at kerosene sa susunod na linggo. Ayon sa DOE Oil Industry Management Bureau, posibleng tumaas ng piso hanggang 3 pesos. Oh, 'di ba? Pagkatapos ng mga big time rollback, ito na naman unti-unti na namang inaangat Gumagapang na naman. Oo, 3 piso Pataas, kada litro ang parehong diesel at kerosene. Maaari namang bumaba o kaya naman ay tumaas ng piso 50 ang kada litro ng gasolina. Maaari pa umanong bago ang mga numero depende sa resulta ng huling araw ng kalakalapan daigdigang merkado ngayong Biyernes. Ang gobyerno pa rin ang nagtatanda ng minimum price rollback at maximum increase sa petrolyo nang ibig sabihin, kailangan itong sundin ng oil companies. Binanggit ng mga importante sa industriya ng bagamat kumalma ang presyo ng krudo, naman ang presyo ng diesel at iba pang middle distillates dahil sa senyales ng masikip
na supply sa merkado. Very tight. Very tight. Very Masikip. tight. Sobrang sikip. Konti lang. Ibig sabihin pagka very Parang tight. traffic lang sa EDSA, super sikip. Super sikip. So, hindi makadaloy ang diesel. Kaya, nagmamahal. Tumataas daw ang presyo. Talaga, miss. Bakit? Pag binanggit mong sumisikip. Pagka masyado masikip, hindi makakapasok ng maayos. 'Di ba? Ang supply ng ating diesel. Nakakalungkot kasi masisikip na naman. Oo nga naman. Ang sinturon ng ating mga kababayan. Mantakin mo, wala nang hinihigpit eh. Oo, tapos upper middle class daw, no? Ano yun? Averaging siguro. Oo. Kasi hindi pa ramdam ng karamihan eh. Sige, para lumuwag-luwag naman, mag-commercial muna tayo. Ilan po munang paalala mula sa ating mga kaibigan Pilipinas ang oras. 4:28 ng hapon. Kayo nakatutok pa rin po sa programang Break Time. Ang oras na yan ay... Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para
sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanya sa inyong samahan kami at ang mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pilipinas, ang oras, alas 4:34 at oras na para tayo ay mamudmud. Akala mo naman. Mamudmud talaga. Mamigay ng ating papremyo sa ating mga masugid na tagapakinig, masugid na taga-antabay sa ating programa, sa ating himpilan. Kaya naman, kring-kring, ipasok mo na. Yan na. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! At dahil tayo ay nag-kring-kring na at tayo ay nag-dial na, kamustahin natin ang ating winner mula sa Naga, Camarines Sur. Magandang hapon sa iyo, Ate Girly Castro. Magandang hapon po. Hello po, ma'am. Magandang hapon po. Yes, hindi tayo magpapatumpik-tumpik pa dahil gusto natin na talaga namang ibigay na sa inyo ang 500 piso dahil naka-ready na ito na i-transfer sa inyo ni Wina Pearl. Anytime? Anytime! Yes, masagot mo lang ang katanungan. Ano ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas na number 1, hindi lang sa Metro at Mega Manila, kundi number 1 din sa Naga? DZRH po. Ang bilis. Maraming sa loud and clear. loud and Gusto clear. ko yung mga ganyang Crystal kausap. clear, Yes, very Oo. clear ang kanyang kasagutan. Wow. Kaya clear na clear, Miss Girly Castro, na ikaw na ang panalo ngayong araw na ito. Huwag mo muna ibababa ang linya ng telepono para nga naman clear na clear din ang Yun. instructions na may bibigay sa iyo ni Wina Pearl. Maraming salamat, Miss Girly. Pilipinas, pagpapatuloy pa natin na bibigay ng iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Standby, Miss Leth Narciso, Pilipinas at Canada, lumagda na sa kasunduan sa turismo, kultura at labor and migration. Dadami ba ang ang tawag dito, magmamigrate ng mga Yan. Filipinos to Canada? Parang musika yung kasunduan sa turismo ha. Oo. At ito impeachment trial kay Vice President Sara Duterte malalagay sa alanganin kung walang desisyon ang Korte Suprema sa bilang ng majority. Ayon yan kay Senator Alan Peter Cayetano. Aalamin pa natin iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Standby Raymond Dagpaas, standby man ang Milky Riganan, standby Noche, Si Pilipinas. Balikan pa natin yan. Si Edniel Parosa, standby din. Alas 4:36 ng hapon na po. I have sipon. Tuloy-tuloy ang
ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Honestly, sakit. Sakit talaga kasi, we had the twice to beat and we unfortunately lost in the quarters. So, medyo we have like a chip on our shoulder. Okay, what are you surprised most about PBA? At how much love the fans have for this league. It's different, the day I found out that I'm going to have a baby, my mindset changed from me to them. Like my wife and my child. For me, I just want to be a star in my role, whether it's learning how to set a screen or being an anchor on defense against the bigger guys in the league. I just want to be a star in my role in whatever role the coaches give me. Hey guys, I'm Brandon Ramirez from the NLEX Road Warriors. Watch my exclusive interview on Matchpoint. Mabuhay at lahat ng Pilipino. Then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Mga balitang gigising sa alas 4:40. RH Break Time. At sinusuportahan ng Department of Information and Communication Technology o DICT ang panukalang ban ng paggamit ng social media sa mga menor de edad. Pero sa panayam sa 2x2, sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda na mahalaga ring masama sa panukala ang pagkakaroon ng mabusising identity verification ang mga social media platforms upang matiyak ang epektibong pagbabawal nito sa mga menor de edad. Narito ang bahagi ng panayam kay DICT Secretary Aguda. May karagdagan yan, hindi lang naman sa age yan. Ang karagdagan na kasama sa provision dapat, yung social media platform may malakas na identity verification. Yes, kasi nga, ayan. sinabi mo below 16 pero nagpanggap naman siya, anong magagawa? Sa akin, ang mas importante, yung identity verification. Kasi pag nalaman mo yung identity halimbawa ng tao na above 16 siya, o di wala na tayong problema. Muling naging usapin ang pagban ng social media sa mga kabataan matapos ang pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 mag-aaral. Uminit pa ang talakayan ukol dito nang matuklasan na isa sa mga gunman ay lulong sa marahas na mga online games na posibleng naka-impluwensya rin sa paggawa nila ng naturang krimen. Bagamat wala pang pinal na edad kung saan masasaklaw ang social media ban, pero rekomendasyon ng DICT ay edad 16 anyos pababa. Ang pwede maglaro. Hindi. Pababa, bawal mag-social media. Bawal. Anong bansa nga yun, nag-16-year-old din sila pababa? Was it Australia ba? Australia yata eh. Oo, diba? Well, ako,
sa palagay ko dapat talaga i-control yung paggamit ng social media Yes. na yan. Kasi, what Bawal for? dapat sa minor de edad. Para saan? Ano bang anong dahilan? Bakit sila gumagamit ng social media? Yun nga Dapat na nakikipag-socialize sila dun sa mga kapwa nila kabataan Yan. sa paligid nila. Yun. Nakakalimutan na nilang magpiko, Yun. magpatentero, 'di ba? Ganon. Yes, dapat importante yan High-touch na raw ngayon Dapat nga marunong ka pa rin makipagkapwa-tao. Doon mo yun matututunan kapag ka ikaw nakakapaglaro sa mga kapwa mo bata. Tama. 'Di ba? Tayo nga dati, ano ba tawag dito? Sipa. Tumbang preso. Tapos nangyari, sisipain. Hindi. Shato, taguan, di ba? Yung mga laro yan. langit lupa, Oh. 10-20. Batting ball. Chinese garter. Wow, batting ball. Parang Yung ano yan, batting di ba? ball, yung, Parang baseball. Parang baseball, pero yung kamay mo gaganon mo. Kamay. Okay. Yung ipapalo mo sa bola. Oo, di ba? Tingnan mo, dami nating mga laro na hindi na gagawa ng ating mga kabataan. Although ako maswerte ako kasi yung anak ko sa school nila, Jackstone. may time to play that. Sungka. Yan. Di ba? Nag-Jackstone din ako. Oo. Nag-Chinese garter din ako dati. Di ba? Di ba laro babae? Hindi, wala namang larong babae. Wala, di ba nanay, anong tawag dito? Bahay-bahayan. Wala namang dyan eh. Pwede ka naman mag-role play. Di ba? Yan. Tsaka yung yung sa hands, ano ba tawag dito? Bahay kubo, nanay tatay. Diba? Kaya matututunan mong makipagkapwa-tao. Kasi dapat yan, tinuturo rin sa eskwela nyo ganyan mga laro? Meron naman. Meron ba? Yes. With all fairness. Yeah. Well, at least dun sa eskwela ng anak ko, meron. Ma'am, may I go out? No. Samantala, balik tayo sa ating mga report. Pilipinas at Canada lumagda sa mga kasunduan sa turismo, kultura at labor and migration. Ating alamin sa report ni RH14, Let Narciso. Miss Let. Ray Mistea, sinaksihan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Prime Minister Mark Carney ang paglagda sa mga dokumentong magpapalakas ng kooperasyon ng Pilipinas at Canada. Kabilang dito ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Department of Tourism at ng Department of Industry ng Canada para sa tourism cooperation. Ayon kay DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, nangangahulugan ito ng mas marami at madalas na flights sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Mayroon ding MOU sa pagitan ng National Commission for Culture and the Arts at ng Department of Canadian Heritage on Cultural Cooperation kung saan nakapaloob ang scholarships at students exchanges. Gayun din ang Joint Declaration of Intent para sa Energy and Natural Resources Cooperation at ang Joint Declaration of Intent sa pagitan ng Department of Migrant Workers at ng Department of Citizenship and Immigration ng Canada para sa Labor and Migration Cooperation na layong palakasin ang proteksyon para sa migrant workers at isulong ang ethical recruitment. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let. Samantala, impeachment trial kay Vice President Sara Duterte malalagay sa alanganin kung walang desisyon ang Korte Suprema sa bilang ng majority. Idetalye mo balitang yan, RH28, Raymond Paas. Raymond! Ms. Thea, malaki ang posibilidad na malalagay sa alanganin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung hindi ka agad makapaglalabas ng desisyon ng Korte Suprema kung ilan ang totoong majority sa Senado. Ito ang babala ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kasunod ng inihay na manifestation sa Korte Suprema noong June 30 upang igit ang naunang petisyon na kumo-question sa bisa ng June 3 session na tinawag nitong ramp session. Ito yung araw na sumipot si Senator Francis Chis Escudero at nabuo ang 12 senador na nagpatalsik kay Cayetano bilang Senate President at nahalal na Senate President pro tempore si Senator Sherwin Gatchalian bago naging Senate President noong June 17 special session. Paalala ni Cayetano sa ilalim kasi ng konstitusyon, kailangan ng boto ng hindi bababa sa 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado o 16 na boto para makonvict ang isang opisyal sa impeachment trial. Pero nanganganib malusaw ang malinaw na patakang ito dahil sa mga pagtatangkang ibaba ang kinakailangang boto kasunod ng pagkabawas sa mga miyembro ng minorya. Dahil 22 na lang ang mga senador ay gustong ibaba sa mas mababa sa 16 ang threshold para makonvict ang isang impeachable officer. Si Senador Jingo Estrada inaresto at ngayon naman ay posibleng isunod si Senador Rodante Marcoleta.
Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Lakay Raymond, I'm curious. Di ba equal ano lang naman ng Senado at ang Supreme Court? Bakit wala bang hindi ba kayang ayusin na lang within Senate yung ganyang usapin? Well, ito kayong problema dyan na Ms. Thea kasi nga, kung patotoo namang magkahiwalay na branch of government ang legislative at ng judiciary, pero ang problema yung interpretation of law, kaya interpretasyon ng batas, kaya hinihimok ng grupo ni Senator Cayetano na magdesisyon ang Korte Suprema dahil hindi sila pabor doon sa sinasabi ng mga nasa majority. Akala ko ba ang sabi ni Senator Pia Cayetano, di ba 13 na? 13 eh. So common sense, di ba? 13. Hindi ba sa bibig din nila nanggaling ang 13? Yun ang problema, pero maliban kasi doon sa issue nga ng 13 votes para majority, ang kasama doon sa kino-question nila is yung threshold, yung 2/3 na sinasabi, kung yun bang 16 na supposedly ay kailangan para ma-convict ang isang impeachable officer ay gagalaw ba yun kung nabawasan ang miyembro ng Senado or hindi? Yun ang question dito kasi as of now, di ba, yung bilang is 22. Dahil wala nga si Senator Bato, wala si Senator Jinggoy. So anong 2/3 ng 22, Lakay Raymond? Ayun na nga ang tinatanong, pwede bang bumaba yung 16? So kung ang bababasehan mo ay kasi yung 16, 2/3 yun ng 24. Paano kung 22 na lang, ibig sabihin bababa? Yun yung hinihingi ng kampo ni na Senate President o Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na magkaroon ng paglilinaw. Pero di ba sila rin ang nagsaset ng rules ng impeachment, ang Senado din? So, di ba dapat sa kanila pa rin manggaling yun? Hindi, sila nga doon. Pero yung normally kasi yung rules kung ano lang yung proseso na gagawin. Pero ito yung mga constitutional bilang-bilang provisions na kasi ito. Nasa batas na ito. At kaya lang yun na nga. Siyempre, depende. Kaya may mga abogado dyan. Depende kung kanino kampi. Kung kaninong interpretation ang masusunod. Kanya-kanya interpretasyon. May kanya-kanyang interpretasyon. Dito yung nagkakaproblema dito sa isyong ito. At nalalapit na nga yung hearing na magsisimula na sa Lunes. So kailan ang final decision na inaantay ni Senator Alan Peter Cayetano? Ang problema dyan, Ms. Thea, is wala namang pwedeng mag-utos sa Korte Suprema. Ilalabas lang nito ang decision hanggat sa gugustuhin nila. So wala ring control over ang Senate sa Supreme Court? Wala. Ayun, hanggat hindi sila hindi nila isinasalang ito sa deliberation o debate, ay wala pang lalabas na decision. Pero kailangan pa rin mag-convene para sa ang impeachment court sa Lunes. Tuloy yung impeachment. Walang problema doon. Wala makapipigil. Alright, maraming salamat, Lakay Raymond. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Lakay Raymond Advance. Samantala, pagtalakay daw po sa Article 4 o grave threats, bubungad daw po sa unang araw na impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Balita mo nga yan, RH12, Milky Rigunan. Milky. Ray Atea, Article 4 o grave threats ang bungad na ipipresenta ng House Prosecution Team sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6. Ayon kay House Prosecution Spokesman Sia Alonto Adjong, ang 4 articles of impeachment ay suportado ng pinakamalalakas na ebidensya. Pero ang grave threat sa ilalim ng Article 4 ang pinakamadaling intindihin ng taong bayan dahil sa ating kulturaan niya hindi naman tinotolerate ang pagbabanta. Lalo na ang banta ay mula mismo sa ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Sa mga social media, paulit-ulit na mapapanood pa rin ang pagmumura at pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos
Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Adjong ang inasal ng VP Sara ay hindi daw dapat ginagawa ng ikalawang pinakamataas na opisyal ng gobyerno dahil kasama ito sa sinumpaan sa ating saligang batas. Samantala, natanggap na ng Kamara ang abiso mula sa Senate Impeachment Court na nagkukumpirmang handang-handa na silang simulan ang impeachment trial simula sa Lunes. Ang liham ay pirmado ni Attorney Renato Bantog Jr., ang Clerk of Court ng Senate Impeachment Court. Ako si Milk Reguna nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, handang magsilbi ng arrest warrant laban kay Marcoleta. Ang PNP, naku, meron na ba silang hawak? Idetal mo ang balitang yan, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Pistea, muling siniguro ng pambansang pulisya ang kahandaan itong magsilbi ng arrest warrant sakaling maglabas na ang Sandigan Bayan laban kay Senador Rodante Marcoleta. Sabi dito sa kamkrami ni PNP Acting Spokesman Police Colonel Allen Reyco, ready to execute ang pulisya ng mga oras magbaba ng direktibang anti-graft court. Kabilang sa mga sistemang nakalatag na binanggit nito sa media ay yung parehong template na ginamit daw ng PNP noong naglabas ng warrant ng korte laban kay Senador Jinggoy Estrada. Magunit ang gaya kasi na Estrada, nagpahayag din ng inisyatiba si Marcoleta na sumuko o hindi tumakas sa otoridad. Sakali mang maglabas sa mandamento de arresto sa Sandigan Bayan habang nakasesyon ng Senado, sinabi ni Ko na kasado naman ang kanilang komunikasyon o koordinasyon sa liderato ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Ginawa ng PNP spokesman ng pahayag ngayong parehong araw kung kailan nagsampa nga ang ombudsman na kasubstander laban sa mga batas na totoo iba pa. Una nang naglabas ng kumpiyansa ang Criminal Investigation and Detection Group sa preparasyon ng PNP kahit nakita na ng otoridad at pwersa ng supporters na putol sa paghuli ng senador, partikular na religious group na Iglesia ni Cristo. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Parang ito na ang kasagutan sa ating katanungan. Ito na ang kasagutan. Yun daw desisyon kung maglalabas ng arrest warrant laban kay Senador Marcoleta at iba pa, patuloy daw pong hinihintay. Naku, until what time ba? Nina Val Gonzales. Sandigan ba? Until what time open dyan? Kalaw, parang tindahan. Anong oras po bukas? Parang mall? Pwede bang umabot? Ating alamin sa report ni RH5, Val Gonzales. Val? At Talisaya, hanggang sa mga oras na ito ay wala pang inilalabas ng Sandigan Bayan sa plunder case na kinakaharap ni Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang iba pa. 6 na minuto na lamang, Ray at Miss Thea ay magsasarado na itong korte ng alas 5 ng hapon at patuloy na nakabang ang mga miyembro ng media pero wala pang anunsyo mula sa mga maestrado. Ilang oras matapos na maisampa ang non-bailable case na plunder charges laban kina Marcoleta, Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Biray, ay agad na nairapol ang kaso sa 4 na dibisyon ng Sandigan Bayan. Ito may kinalaman pa rin sa manoy 75 million peso campaign donation na natanggap ni Senador Marcoleta noong 2025. Matatandang Mayo 26 nang maglabas ang Sandigan Bayan 7th Division ng precautionary hold departure order laban sa 4 kaya hindi sila maring umalis ng bansa bang tumatakbo ang investigasyon na. Muli ibinigiit ng ombudsman na hindi pa mumulitika kundi base sa merito ang pag-usap ng kasong plunder laban dito kay Senador Marcoleta, Defensor at dalawang iba pa. Mula rito sa 3rd Division ng Sandigan Bayan dito sa Quezon City, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Hindi sila mag-overtime, Val? Hanggang 5 lang talaga? Oo. Actually, yung ibang mga empleyado dahil araw ng Biyernes ngayon, alam mo naman, merong austerity program na pinatutupad ng gobyerno nung yung iba mga work from home pero bukas naman itong tanggapan ng 3rd Division ng Sandigan na Bayan pero gaya nung maraming mga kasamaan tayo sa media ay patuloy na naghihintay. Meron pa namang nalalabi na 4 na minuto. Pero usually, Val, sa experience mo sa pagko-cover dyan sa Sandigan Bayan, ano yung latest na naglalabas sila ng warrant? Actually, mayroong mga pagkakataon katulad nung nangyari nung kamakailan, yung sa flood control project cases na nakasampa dito sa Sandigan Bayan, Mistea. Merong nailabas na pala pero hindi na inform sa media at
minsan nailalabas ng alas 11 ng gabi. Yung pinakamahuli nun alas 11 ng gabi nung Nang malaman ng media. na meron, pala. Pero nailabas ng earlier than 5 p.m. Oo, ganun. Malaki ang posibilidad na ganun din yung mangyayari. Oo. Siyempre, So abangan na lang ninyo. Baka nailabas na. Oo, palakasan na lang ng sources yan. Pero kanina ay lumabas itong si Attorney Pulma ang Sandigan Bayan. Pero as usual, ay walang binibigay na detalye. Mauuna niyan si Val Gonzales. Malalaman ni Val Gonzales kagad yan. I-break mo agad sa atin yan, Val Gonzales. Ha? Oo, yan ang ating aalamin dahil kahit na magsara ang Sandigan Bayan, hindi pa rin natin alam kung earlier ay mayroong ang nailabas na desisyon ang anti-graft court Ray at Miss Thea. Alright, sige. Galangan mo ang pag-antabay. Talagang pakinggan mo ng husay ang mga Last 3 minutes. umaalingaw-ngaw dyan. Last 3 minutes na, ha? Abangers pa rin tayo. So, yan ang sitwasyon. Mula rito sa Sandigan Bayan, back to you, Ray at Miss Thea. Maraming salamat, Val Gonzales. Samantala, babae, pinatay ng live-in partner sa selos. Ano ba naman yan? Suspect arestado sa Las Piñas City. Ida tayo mabalitang yan, RH27, Noche Kakas, Noche. Miss Thea at Lakay Ray, arestado ang isang lalaki matapos patayin sa saksak ang live-in partner nito sa Lopez Compound, Barangay Manoyo 1, lungsod ng Las Piñas. Kinilala ang suspect na si alias Limuel habang ang biktima ay kinilalang si alias Liza, 29 anyos. Ayon sa report ni Las Piñas City Chief of Police Colonel Fermin Albendares III, selos ang pangunahing motibo sa pagpatay sa biktima. Ayon pa sa police chief, nahuli umano ng suspect na nakipag-communicate pa rin ang biktima sa ex-boyfriend, nagpapalitan ng affectionate messages. Sabi ni Albendares, natagpuan ng biktima na hubot-hubad sa loob ng bahay na tadtad ng saksak sa katawan. Na-recover ng mga investigador sa loob ng CR ang ginamit ng suspect sa pananaksaka. Maharap naman ngayon ang suspect sa kasong murder. RH27, Nojikakas, DCRA, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche. Samantala, binabantayan po ngayon ang pag-asa ng isang bagyo sa labas ng PAR na posibleng maging super bagyo at magpalakas ang epekto ng habagat sa bansa sa susunod na linggo. Sa monitoring po ng pag-asa, kung magpapatuloy daw po ang galaw nito ay kinikilos ng bagyo, ay posibleng pumasok nga po sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na Miyerkules o Huwebes. Sa panayam po kay weather forecaster Benny Estereja sa DCRH, sinabi niyang maliit pa rin ang tsansang maglandfall na naturang bagyo sa mga bahagi ng bansa na magpapaulan naman o magpapalakas naman ito ng habagat na siyang magpapaulan sa malaking bahagi ng Pilipinas, particular na sa Northern Luzon. Small chance, but considering kasi ang mga bagyo po usually, di ba, nasa 500 to 1,000 kilometers across. So napakalaki po nitong bagyo. Hindi lang natin pinag-uusapan yung sentro. So mahagip at some point po yung bahagi ng Northern Luzon. Inulit natin, maliit yung chance ng landfall, pero kung ang pag-uusapan natin ay yung kabuuan ng bagyo, mahagip po talaga itong Northern Luzon. At pinatawan nga po ng 30 araw na suspensyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang operator ng isang jeepney matapos mag-viral ang isang video kung saan nahulog at tumalsik ang isang pasahero nito. Bukod sa suspensyon, nagpalabas din ng show cause order ang LTFRB laban sa operator ng jeepney upang pagpaliwanagin kung bakit hindi dapat tuluyang bawiin ang kanyang prangkisa. Inatasan din ang operator na isuko ang plaka ng sasakyan habang isasailalim naman sa mandatory drug test at road safety seminar ang sangkot na tsuper bukod pa sa gagawing roadworthiness inspection sa mismong unit. Sa kumalat na dashcam video online, makikitang biglang tumalsik palabas ng jeepney ang isang pasahero habang bumibiyahe ito patungong Cubao, Quezon City dahil sa umunay kaskaserong pagmamaneho ng driver. Nakatakda namang humarap sa pagdinig ng LTFRB ang operator at ang tsuper sa Hulyo 14 para panagutin sa naturang insidente. Samantala sa ating pong break time global news, 8 Buddhist monks abay patay matapos na pong araruhin ng isang pick-up truck sa Thailand. Yung suspect,
11 years old lang. Naku po. Miss Thea. Bakit naman Ano naitakas ba ang sasakyan naman, sa kanyang mga ano? magulang? Report mula kay James Galangge. James. Inararo ng isang pickup truck at namatay ang 8 monghe sa gitna ng kanilang bulls procession kahapon kung saan ang driver o suspect ng krimen ay napag-alamang isang 11-year-old na bata. Ayon sa mga otoridad, pagmamaya-ari umano ng mga magulang ng batang naturang truck na ngayon nasa kanilang kustodiya na para isailalim sa isang forensic investigation. Nasa 10 naman ang sugatan na kasalukuyan nagpapagaling sa ospital habang ipinatawag na rin ng mga magulang para rin isailalim sa investigasyon. Dagdag pa rito, sa kabila ng pagkakaroon umano ng espesyal na pangailangan, nagawa pa rin ang naturang bata na manehong sasakyan ng halos 10 pang kilometro bago naganap ang insidente. Ito si James Galangge ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating Break Time Showbiz News, Taylor Swift na paulat na ikinasal na kay Travis Kelce. Ida tayo mabalitang yan, Angelica Cosme. Angelica. Officially, Mrs. Kelce na raw si Taylor Swift. Batay sa naglabas ng reports mula sa Hollywood sa pamamagitan ng isang private wedding ceremony, nagpalitan ng matamis na I do ang pop superstar at National Football League player na si Travis Kelce. Ito'y sa gitna ng preparasyon kaugnay ng unang napaulat na pag-iisang dibdib ng dalawa sa Madison Square Gardens, New York City, kung saan higit 1,000 katao ang sinasabing imbitado. Samantala, ilang malalapit na mahal sa buhay lang nila ang witness sa kasala na hindi pa tinukoy kung saan eksaktong ginanap. Ngunit lumalabas din sa ulat na spotted ang private jet ng singer sa Nashville, syudad na kanyang tinirahan nung nagsisimula pa lamang ang music career. Sa ngayon, wala pang komento ang publicist ng pop superstar tungkol sa lumabas na impormasyon. Kabilang naman sa mga inaasahang present sa wedding ni Tay-Tay ay sina Selena Gomez, Ed Sheeran at Gigi Hadid. Kung matatandaan, August 27 last year nang inanunsyo ni Taylor at Travis ang kanilang engagement, habang 2023 nang magsimula ang kanilang love story. Ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang kabuuan ng ating palatuntunang Break Time. Nakasama niyo po ngayong Thank God It's Friday. Ako po si Thea Petro Carpuz. At Ray Sibayan para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino, susunod na po balansya ng pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss K, Karen Oyong. Pilipinas ang oras, alas 5:04 ng hapon. This time check is brought to you by AC. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya.